Hello guys, kamusta kayo? Si Nathan ulit ito, nag-Nature Forex. Pasensya na kayo mga paps, medyo natagalan yung second video natin. Pero ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-customize ng ating MetaTrader 4. Okay? So sa mga naunang video ko, dalawa na yung naituro ko sa inyo kung paano mag-register tsaka kung paano mag-download ng MetaTrader 4. So ngayon, in-assume ko na na-download nyo na itong MetaTrader 4 natin. So ito siya. Pag dinouble click mo yan, automatic yan, eto na yung lalabas. Kaya lang pero hindi pa ganito yun kasi naka-default yun eh. Yung sa akin kasi naka-customize na, okay? So yan, ito siya. Yan. So ngayon, turo ko sa inyo kung paano siya baguhin kasi pagka ganito hindi ka makakapag-trade ng maayos. Kailangan yung nakikita mo ng maayos yung mga galaw or yung action price natin kasi mamaya pababa pala siya nag-buy ka, 'di ba? So losses lang. So mabilis lang ito, hindi naman siya ganoon kahirap. Right click mo lang siya dito. Then eto na 'yon, yung option. Pwede mo na siyang i-customize. So yung background niya black kasi hindi nakakasilaw sa mata. So wag mo nang baguhin, pero it's up to you. Ito yon kung anong gusto mong kulay, pero ako kasi black para hindi masakit sa mata eh. Yung foreground niya white. Ito yon yung mga numbers sa gilid. Ito yung sa spread, yung mga date. Tapos ito namang grid. Ito yan, ito yung grid na nakikita nyo. Pero siguro mas magandang gawin natin dyan, tanggalin natin, no? So punta lang tayo dito, tanggalin natin tong show grid. Okay? So pag in-okay natin 'yan, 'yun hindi na siya kita, 'di ba? So ngayon, palabasin naman natin yung ibang mga kailangan natin para makapag-trade kayo ng maayos. So foreground, okay na 'yan, tsaka yung background. Yung grid, gray. Gawin natin siyang green. Okay? So ito 'yun, no? Pero mamaya makikita nyo dito dalawa 'yan kasi yung ask price tsaka yung bid price, kailangan makita nyo yun eh. Bar up, ito yung pag tumataas yung presyo. So green din siya, yun ang sentiment kasi natin sa forex trading eh. Bar down, kailangan naman color red. Ay mali, bar up yan, ito yung red, yan. So gawin natin siya, bar down red. Ibig sabihin yan yung bear, pababa. Bull candle, tulad nga nasabi ko, pataas ang presyo, uptrend, bullish or bull candle. So palitan natin ang green. So yan, lumilinaw na siya, di ba? Mamaya ma-apply yan dito. Bear candle, ito yung pababa ang presyo. Gawin mo siyang red. And then line graph. Itong line graph natin, okay na yun siguro, green, huwag na natin palitan. Then volume, okay na din yan. As line, red. Then stop levels, red na din, okay? Then click OK. Nakita nyo, di ba? Nagbago, di ba? Ngayon kung nalilitang kayo, gusto nyo i-zoom, ito. Yan, ito may place, zoom in and zoom out. Okay? Then click mo to, candlestick. Okay, so yun na siya, oh. Candlestick or Japanese stick, ito kasi ang karamihan na lahat ng ginagamit ng mga traders kasi mas makikita mo yung galaw ng price kung saan siya talaga papunta. So tulad ngayon, pula siya, so pababa, bearish. So dapat ang gagawin mo dyan, kung nandito pa lang yung price kanina, nag-sell ka para pag bumaba, kita ka. Okay, ganun lang siya kadali. Okay, tuloy natin, right click ulit dito kahit saan, properties. Okay, then common. Dito sa common, ang lagi nyo tatandaan, nakaklik itong show OHLC, show as line, and show period separator. Okay, so kapag click mo yan, yun, yung separator nya. Naka 1 hour kasi tayo na chart, yung time frame, kaya ganun yan. Okay, so ito from April 5 ng morning hanggang sa matapos ng gabi, ito sumunod April 6. So ganun yung separator niyan.
So, ako advice ko lang kasi long trader ako, palagi ako sa H1 or 1 hour per candles eh. Itong katumbas ng per candles nito is 1 hour yan. Pero kung gusto mo yung mas kita mo pa yung price, baba mo siya, 15 minutes. Yan. So, lahat ng candles na nakikita nyo, katumbas niyan ay 15 minutes per candle. Diba? So, napakaganda siya tignan ngayon. So, ngayon, para makita mo dito kung saan ka magbabay or magsisell. So, dito tayo. Nakikita nyo to. I-down mo lang yan eh. Pag clinic mo, da-down yan eh. Yan. Tapos lalabas na to yung buy and sell natin na option. Tapos, ito yung volume. Kapag magte-trade ka na, let's say, sinabi natin na sa mga demo kasi, advice ko lang siguro mag-ano lang kayo pag nag-demo 0.02 kasi ang 0.01 is 10 cents per pips. Okay, kapag ka 0.02, so 20 cents per pip naman siya. Ganun lang po siya. So sabihin natin ngayon pababa siya, ngayon pindutin mo yung sell. Pagka-pindot mo ng sell, kapag bumaba yan, makikita mo dito, ito, nakikita nyo tong arrow ko, pwede mong itaas yan eh, para makita mo. So, dahil demo account to, so ito yung open trade, dito yung time, yung type nya, nakasell ka ba o nakabuy, makikita mo, yung size nya, so 0.02 volume, anong symbol or yung currency pair, makikita mo siya is Euro USD, ito siya, dito. Dito sa taas makikita mo rin siya eh, ayan oh. Yan. So pasensya na kayo guys ha kung hindi man masyado magaling yung pagkaka-explain ko kasi hindi naman ako ganun ka-expert. Gusto ko lang makatulong dun sa mga tao na gustong matuto mag forex trading. So nandito rin yung current price nung nag-sell ka, and nandito yung profit. So nakita nyo, meron na akong 10 cents ngayon, 14 cents, 12 cents, hanggang sa bumaba yan. Ngayon, kung okay ka na sa kita mo, nakikita nyo tong X na to, tapat nyo lang dito yung mouse niyo, yung cursor or yung arrow, then, click mo na lang yung X. Yon. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung profit kapag ganon, na-close mo na yung order. Saan mo makikita yung history? Diba? Dito siya sa account history. Yan, itong account history, tignan nyo, diba? Lumabas na siya dito, oh. Ayan siya. Ano, 20 cents. Ito no, nakaraan kasi ito eh. Oh, ito yung ngayon, ayun yung time oh. 4/8/17. Diba? Napakagaling. Okay, balik tayo sa chart. Ngayon, kung gusto niyo na itong mawala, pwede niyo siyang i-down. Diba? Okay. So, or kung gusto nyo naman siya na talagang mag full screen to para malaki yung nakikita ninyo at makita nyo na maayos yung chart natin. Ito, pwede nyo pindutin to, yung terminal. Ito yung terminal. Yan, pag click mo yan, mawala na yan. Pero nandyan pa rin yan, hindi talaga totaling nawala. Okay? So, ngayon, turo ko naman sa inyo yung iba. Ito, pwede nyo palitan to. Kung masyadong wide, adjust nyo siya, okay na yan, di ba? Then, dito sa files, yan, makikita nyo iba, new chart, tapos, ito, yung mga pairs, nung mga currency pairs na pwedeng i-trade, pwede nyo siyang i-delete, pero may babalik mo din naman yon, okay? So, dito yan sa view, meron ka rin makikita dito, yung language, yan, yung toolbar, yan. Tsaka nga pala ay paliwanag ko lang, ito kasi sa una kasi itong mga to nandito sa gilid eh. So natatanggal yan. Oh, 'di ba? Yung sa inyo, kung itong mga tools natin na to eh nandito sa baba at gusto mong lumawak pa yung screen mo, nakikita mo tong mga guhit-guhit na to. Yan, pag click mo yan at drinag mo, so yan siya oh, pwedeng malipat. Ang galing, 'di ba? Ngayon, kung ibabalik mo na dito. Yan. So, lahat sila nandito na.
Ito, turo ko sa inyo. Etong market watch natin, pag clinic mo yan, lalabas yung mga currency pair dito na pwede mong i-trade. Okay? So kapag kunwari meron tayong Euro USD, gusto mong dagdagan ng USD CHF, gawin mo, minimize mo muna to. Minimize. So lumit siya, 'di ba? Ngayon, gawin mo, tutok mo dito yung cursor mo o yung mouse. Pagka-click mo, drag mo rito sa labas. Yan. So may panibago na naman, 'di ba? Pero mamaya tuturo ko sa inyo paano mag-save nung nagawa natin para hindi nyo na uulitin dito. Okay? So, minimize muna natin to. Then, ito, lakihan ulit natin. Then, ito naman, itago muna natin siya or i-hide yung market watch natin. Yan. So, itong nagawa natin na to, gawin mo right-click, templates, save template, then may lalabas dito, di ba? So wag mo nang ibahin yan, ang gawin mo lang dito, sample candle, okay, then save. Para sa pagsusunod, pag nag-open ka na, hindi ka na ulit magko-customize. So ang gagawin mo, upload mo na lang yung template na ginawa mo. So try natin, USD CHF. Wow, dami nag-ano sa akin. Nagme-message kasi sa akin, pasensya na kayo. So, right-click mo ulit dito sa may background. Pagka right-click mo, tutok mo lang sa templates. Then, hanapin mo yung kanina. Diba? Ayan o, sample candle. Ito yung sinave natin kanina. Then, open mo lang yon. Click mo lang yon. Ulit. Right-click sa background, template, load template. Ay, sorry. Ulit. Templates. Then, eto siya. Makikita nyo na. Okay? Ganun lang siya kadali. So, ayun, no? Diba? Napakabilis lang. So, ganun palagi. Uulit-ulitin nyo lang. So, kung nakalimutan nyo, panoorin nyo lang yung video natin para maintindihan nyo siya ulit. Okay? So, ito yung Euro USD natin. So, lipat ko siya sa 1 hour. Ito yung mga time frame natin. Okay? Tapos ang isa pa, 'di ba, minsan na nadadrag mo ito sa akin bumabalik pero sa inyo panigurado yung mga bago. So ito yan oh. Pag gusto mong balikan yung mga nakaraan, nauusog mo siya, 'di ba? Ngayon kung gusto mong nakalak lang siya kasi habang gumagalaw to, umuusog ng umuusog. So maganda siguro kung uusog natin siya dito, 'di ba? Tsaka yung pag inusog mong ganyan, automatic bumabalik para hindi ka nalilito kung nasaan ka na. So ito lang yon. Scroll the chart to the end on the tick incoming. So pag click mo yan, ito pala yung kusang uusog dito pala yon. Kusa siyang uusog dito, so hindi siya magtatago doon. So ngayon kung gusto mo naman yung bumabalik siya at hindi nawawala, ito click mo yung katabi, yung shift end. Yan. So ito na yon, nakalak na yan. Bumabalik na, di ba? Pag drinag mo siya, bumabalik ng kusa. Yun. Okay? So, zoom in and zoom out. Ito siya. Zoom out. Okay? Then, ito naman kapag auto-arrange ito Yan auto-arrange. Kasi marami ako nakabukas. Kaya pag click mo yun, kusa siya na magkakaroon ng space dito. Pagkakasyahin siya. Pero kung isa lang yung nakabukas, let's say pag open mo naka ganito lang siya, yung open natin kanina, Euro USD. So ito siya. Gawin mo, click mo to. Yan, yung arrange windows. 'Di ba, automatic. Ganun lang siya kabilis. Okay? And then next, paano nga ba magbilang ng pips? Yung sinatanong ng iba. So ito, yung crosshair na to, click mo siya. Kunwari, nandito yung price or nandito, nag-sell ka. Then, click mo lang yun, hold mo pababa hanggang sa last price. So ito, bilang mo siya. Yung nasa gitna is 643. Ang bibilangan mo lang dyan is yung first 2 digit. So, lumalabas na 64 pips lang yung kinita mo kung nag-trade ka ng ganito, di ba?
So, ganun siya magbilang. So, mga paps, ganun lang siya kadali. Siguro sa mga susunod, i-apply ko yung... hindi, ngayon na lang siguro. So, meron pa naman akong konting time eh. Ituro ko sa inyo yung sa strategy ko. Okay, yung dito sa moving average. So, punta ka sa insert. Indicators. And then, trend. Then, moving average. Yan. Yung simple moving average natin or yung SMA, siya yung ginagamit ko para dito sa may price action or yung paggalaw ng presyo. Actually, dalawa yung gamit ko dyan. Yung isa is 7 and yung color is red. Then, okay. Yan, so nakita nyo, diba, nandun siya halos sa gitna, oh. Diba? And then, isa pa ulit. Turo ko lang sa inyo yung aking ginagawa, ha. Trend, moving average, then palitan mo ng 15 yung period, then yung color is etong aqua. Malinaw kasi sa mata eh, tsaka malamig sa mata, diba? So click OK. So ito na siya. So kitang kita mo na ngayon kung saan papunta yung trend. Kasi ang paggamit nito, yung pag-cross ng line. So, itong dalawang simple moving average na ito, itong red is yung pinakamababa or yung pinaka movement mismo, and then yung isa naman is yung medyo advanced. So, kunwari, nandito itong price na red line. Pag nag-cross sila dito, ibig sabihin yan, dahil nakatutok sila sa taas, aakyat yung presyo. Kita nyo, umakyat. Tapos nakita nyo parang bumababa na ng bahagya. Nag-cross ulit sila ng line ng simple moving average natin. So bumaba yung presyo, di ba? Tamo, umabot pa nga dito. Pero sila naiwan. So ibig sabihin nun, kapag ka ganon, maaaring mag-bounce back yung presyo. Tapos gagawa ng panibagong movement. Yan. So may isa pa akong additional. Kung paano nyo makikita talaga yung trend kung saan siya papunta, kung dire-diretso pa rin ba siya pababa or malapit na siyang umakyat, yung reversal na tinatawag. Okay? So punta ka ulit dito sa insert, indicators, moving average, then click mo lang tong simple na to, gawin mo siyang exponential, then click yellow. Ano mga hilig kong kulay kasi malamig sa mata eh. Okay, click OK. Sorry. Ulitin natin ha. Okay, ito. Tutok nyo na lang dito para malaman nyo rin pag nagkamali. Okay, so tulad nga na sabi ko, hindi naman ako expert, nagkakamali. Okay, so tutok mo rito sa yellow na to kasi yan yung EMA or yung exponential moving average natin. Okay, properties. Palitan mo yung period niya ng 88 kasi dyan ako sanay eh. Yan. So ngayon, kita nun siya, ito na siya. So tulad nitong simple moving average natin na nagko-cross, ganun din yung paggamit nitong EMA natin na moving average, yung exponential. So example, bigyan ko kayo ng example kung paano siya ginagamit. Okay, so tanggalin ko muna yung scroll natin. So, yan o, nakita nyo, galing siya sa baba, kasi nag-uptrend to eh, ibig sabihin pataas yung presyo. Kita nyo, nag-cross siya dito, lahat sila nag-cross. So, umakyat siya ngayon, dahil nasa ilalim tong EMA natin, ibig sabihin yung price natin is uptrend or bullish. So, ayan, naglalaro siya oh. So, ngayon, paano ba malalaman kung paano magbabago yung price? Dahil nasa baba ito at napakalayo niya para mag-cross dito. Ito naman, dito pumapasok yung analysis mo para sa dalawang simple moving average natin na isang 7, itong red, yan, 7, and then itong blue is yung 15. So, ayan, nakita mo, nag-cross dito, tumaas,
Then nag-cross ulit dito dahil nakita mo pababa to, bumaba. Tapos nag-cross na naman doon, tumaas ulit. So kung nakabay ka dito at na-close mo siya dito, so panalo ka na. So kung tulad nito, malayo yung tinignan nating chart, diba? Ito naman yung gamit nito, yung kanina. Yung scroll the chart to the end. Pag clinic mo yan, automatic yan. So para hindi ka na mag-aayos ng chart mo na iuusog mo ng iuusog. Diba? Napakadali. Tsaka advice ko sa iba, try nyo rin ito. Kung effective sa inyo, di maganda. Pero kung hindi, tulad ng sabi ko, pwede nyo naman baguhin yung period kung saan kayo sanay. Okay? Ngayon, ituro ko na rin yung indicators natin dito sa baba. Okay? Pagsabay-sabayin na natin, tapos kung hindi nyo maintindihan, balik-balikan nyo na lang. Okay? Para sa susunod, ituturo ko naman sa inyo kung paano magbasa ng economic calendar kasi nandoon lahat ng nangyayari. Malalaman mo yung news kapag kunwari, ang pair natin is Euro USD. So ang base currency is Euro. USD is the secondary pair or secondary currency. So kapag ang balita pabor para sa Euro, so ang mangyayari tataas. Kapag pabor naman sa USD or US dollar, bababa naman siya dahil secondary pair. Okay? Ganon din naman kabaliktaran niya sa opposite. Kapag yung bad news ay sa USD, dahil second pair siya, ay tataas. Kapag ang news naman ay Euro, tapos bagsak ang Euro, okay? Bababa naman ang chart natin or yung itong mga candles yung chart natin, bearish siya, di ba? Yan. So, sa susunod tuturo ko ngayon, idea mo lang yung binigay ko sa inyo. Okay, ngayon, yung tatlong indicators na ginagamit ko, ituturo ko sa inyo. Punta ulit kayo dito sa navigator. Yan. Then, indicators. Click mo to, kasi makikita mo lang dito lahat ng mga indicators Okay? So, yung isang ginagamit ko, na pinaka-paborito ko dito, is yung stochastic. Yan. Ang paggamit niyan, para madala mo siya sa chart mo, click mo siya, so mag-highlight siya, drag mo siya rito sa labas. Yan. And then, default lang siya, wala ka nang babaguhin, okay? Click OK mo na. Yan na siya, oh. Si Maki nakagawa na dati ng ano nito explanation nito. Pero ulitin ko lang din kung paano to ginagamit, okay? Ang stochastic is nakalimutan ko yung isang karugtong, basta stochastic lang ang alam ko. Okay? So itong dalawang line na ito, parang katulad lang din itong simple moving average ng dalawa. Nakita nyo para sila na kulay, di ba? Yun ang pinili ko kasi halos pareho. So ito nakikita nyo sa taas, di ba? Tago ko muna to. Yan. So nakikita nyo sa taas is may 80. Then sa baba, merong 20. Ibig sabihin kapag yung presyo ay nandito sa baba sa 20 is oversold or marami nang masyadong nagbenta. Kaya ang tendency niyan, ang presyo ay tataas. Ganon siya. Makikita nyo naman siguro yung line kung saan nakatutok, diba? So ibig sabihin niya nandito pa siya. Maya-maya aakit yan. Tapos yung makikita nyo yung presyo dito, aakit din yan na bahagya. Diba? So, bigay tayo ng example ngayon. Ito, oversold. Diba? Pag tinignan nyo to sa taas, dahil nandito siya sa 20%, tumaas to Ngayon, tignan nyo yung arrow ko kung saan papunta. Yun Ito, dito siya natapos sa ano na to, candle na to. Doon siya nag-cross or nagbigay ng confirmation na tataas yung presyo, magiging bullish. Tapos nakita nyo yung sumunod, kulay green na candle. Ibig sabihin bullish, tumaas yung presyo. Tapos, umabot siya dito sa ating EMA or Exponential Moving Average. Nung umabot siya dyan, tinignan nyo rito, nag-cross yung line niya sa 80%. So, ibig sabihin, overbought. Maraming bumili. So, ang ibig sabihin nun, bababa yung presyo. So, kung nakasell ka rito, ay nakabay ka dito, tumaas yung presyo tulad nito, ibig sabihin, kumita ka na. So, pag close mo naman yon,
bababa yung presyo dahil OB na siya or overbought, bababa. So ito yung tignan nyo, bumaba dito, di ba? Tapos pagdating dito, tumaas ulit. So ito yun, ayan o, di ba? Nag-cross yung line, tapos bumaba, ito naman siya ulit. Okay, so para mas madaling intindihin, lagay nyo lang dito sa 15 minutes chart. Kasi ako nasa 1 hour ako palagi eh. Yan, kitang-kita nyo siya dyan. Yung next na ipapaliwanag ko naman or tuturo sa inyo is yung MCD. Click ulit dito sa may navigator. MACD or MACD. Yan. So, click mo ulit. Drag mo siya dito para dalawa silang magkasama. Kasi pag doon mo sa taas pag dito mo sa taas nilagay, mapupuno na yung chart mo. So, mahirap na siyang basahin. Okay? So, dahil nalagay mo na yon, hide mo ulit ito. Yan. So, ito siya. Pag tinutok mo siya dyan, nakita mo yung pangalan, no? MACD or MACD. Right-click natin. Properties. Para mas kitang-kita siya, no? So, yung width. Double-click. Gawin mo number 1 para manipis lang. Okay, yung color. Siguro maganda kung gawin natin tong green or white na lang para mas kitang-kita nyo. Okay, then ito yung line na to, yung line nya. Siguro okay na yan. O kung anong kulay gusto mo, gawin natin ito, yung magenta. Tapos kapalan natin ng konti para kitang-kita mo yan. Kasi ito yung volume to, itong mga guhit-guhit eh. Okay? Click OK. Yun o, ganda o, kitang-kita na siya o. Yan, so napapansin nyo nasa baba siya, 'di ba? Yung guhit. Yan yung volume. 'Di ba? Tapos pagdating dito, nasa taas. Tanggal mo natin yung lock. Yan, nasa taas naman to. So ibig sabihin, ang paggamit naman itong MACD natin is depende rito sa line at yung volume para makita mo yung trend nitong candlestick. Okay? So, simulan natin siya dito. So, nakita nyo dahil nasa baba to, ibig sabihin, pababa yung candles natin or yung trend. So, ayan o, pababa siya o. Diba? Tapos, nakikita nyo rito, sumagad pa siya rito mas mahaba. Kasi, mas mababa pa yung ibinaba nitong candlestick. So, ngayon, para makita mo siya kung magbabago na siya ng trend, manghihina yung volume. Ibig sabihin, yung mga seller, maaaring kino-close na nila yung mga open trades nila, kaya naghihina na yung bear at bumabaliktad na yung market natin or dahil sa news. Okay? Pag nasa taas naman yung volume nito, ibig sabihin uptrend. So, ito na yun, no? Nanghina na siya dito, kaya umakyat siyang ganun eh. Kaya umakyat na rin to. Yan o. Diba? Stochastic natin pataas din o. Halos sabay na sabay. Diba? Napakaganda. Kung mapag-aralan nyo na ito ng husto, sigurado kaya nyong gumawa ng 10% ng equity nyo kung magkano man yung gusto nyong i-deposit o i-fund sa forex trading natin. Diba? Let's say sabihin natin $100. So, in one day, siguro kaya mong gumawa ng $10. Depende sa volume kasi pag ang 0.01, 10 cents na, 'di ba? So, sigurado kayang-kaya mong gawin yung $10 niyan sa loob ng isang araw. Eh, paano kung malaki to? Dahil malaki rin equity mo, di mas madali kang kikita. 'Di ba? So, ito na, nasa taas siya. Ganun ulit. Titignan mo yung volume niya, tsaka itong K-line na to. So, nanghihina na yung bulls, bumababa na naman siya. So, ito, bumababa na rin siya, oh. Pagdating dito, nag-cross yung line ng EMA natin. EMA, tsaka yung SMA. Then, dito, nawalan na ng lakas yung bulls. Tapos, bumaba na rin yung guhit nitong line natin ng MACD. Tsaka yung stochastic natin nag-cross na. Tapos, bumaba na rin. So, napakadali yung basahin, di ba? Hindi ka malilito. Ganun lang siya. So, meron pa ako ituturong isa. Okay, nawala yung sounds natin eh. So, balik natin doon. Paborito ko yung sounds na yan talaga pag nagtuturo ako.
Tignan nyo ba yun? Ako lahat naka-bookmarks lahat sa akin eh. Para hindi na ako nahihirapan, di ba? So ayan, balik natin. Sunod naman natin is yung RSI. So indicator. Yan, RSI. Okay, so drag mo ulit siya dito. So yun yung kulay niya, oh. Makikita mo yun mamaya. So maganda siguro lakihan natin para makita natin ang maayos. Lagay natin sa number 2. Okay. Then click OK. Yun, no. Kung gusto nyo naman siyang palitan ng kulay kasi parang nalilito kayo, pwede naman. Yan, itutok nyo lang yun dito yung arrow nyo. Right click. Properties. Then double click dito sa color. Click mo tong arrow down. Palitan natin siya ng yellow. Then click OK. So yan, kitang-kita na siya. Di ba? Ang RSI, pareho lang din siya ng stochastic sa pagbasa. So pag ito napunta rito sa baba, dito sa may 30, ito naman ay 70. Pag itong 30 napunta rito yung RSI, ibig sabihin oversold. So posibleng tataas na yung presyo. Tanyo, tumaas na siya. Pag taas nito, tumaas na rin tong presyo. Kapag napunta naman yung RSI dito sa may 70, ibig sabihin OB or overbought. So hanap tayo dito ng OB. Ayan, no. Diba? Umabot na siya ron sa may 70%, then nag-bounce back na siya pababa. Tapos bumaba ulit. So ito na yun. Ayan, bumababa siya. Ito yung pag-akit kanina eh. Ayan, then nag-bounce siya dito, bumaba. So ganun lang, napakadali lang. Diba? Kapag di nyo maintindihan, pwede nyo ulit-ulitin tong video na to para matuto kayo. Mag-sign in kayo doon sa may link natin sa baba, sa mga wala pa, para makapag-demo kayo. Hindi naman natin kailangan mag-fund kaagad ng totoong pera. Okay? Kasi dito pa lang sa ating demo account, pwede ka nang makapag-practice. Click natin ulit yung terminal. Yan. So sa mga unang nag-sign up sa demo account natin, $5,000 po yan. Siguro naman enough na yung equity na to para sa inyong free demo at makapag-trade kayo, di ba? Ganun lang siya kaganda. Okay, so i-hide natin. Yan. So balik natin. Dito ulit, scroll to the chart. Yan, balik ka sa umpisa. Ganun lang siya kadali, mga paps. Okay? So kapag may mga question ka pa, pwede mo akong i-add sa Facebook na nakikita mo dyan sa baba ng link. Or pwede kang mag-comment dyan at mag-subscribe para maging updated ka sa mga video namin. Meron tayong community na sarili. Ito yung Nature Forex natin. Okay? So ito yung page natin. Marami kasi akong kakilala. Okay? Kaya ganyan, dami nagchat-chat, dami nagtatanong. So ayan, ito yung page natin. So pag na-add nyo na ako at meron na kayong demo account, mailalagay ko kayo dito, magtutulungan tayong lahat. Dito yung sinasabi natin na news, araw-araw updated. Tapos kapag medyo mabagal matuto naman yung isang mga ka-member natin na traders, pwede naman tayo magturo, yung tinatawag nilang spoon feeding. Pagtsatsagaan natin yan kasi lahat gusto ko matuto talaga. Hindi yung pagka-sign up mo, napanood mo lang yung video tapos hahayaan na lang, hindi ganon. Gusto ko as long as na kaya kong turuan yung mga tao, tuturuan ko talaga. Ito si Maki, yan, nakita nyo, naka-customize na rin yung kanya. Ito si Maki, nasa 3 months or 4 months pa lang yata ito, or mga 3 months nga, ganon, nung natuto. Pero kita nyo naman, ang galing niya kaagad. Ayan, baba natin. Yan, palagi ako nagpo-post. Ito kasi
farm payroll today sa US, kaya nag-post ako nito. Yan, yung NFP. Yan, si Maki ulit. Yung ibang nagpo-post dito, ayan o, tamo, pinapakita ni Maki yung update niya o. Kumita siya today ng $14.53 or $14.53 sa small volume lang, di ba? So nakakatuwa kung meron ka namang oras at wala ka namang masyadong ginagawa. So try mo na lang siguro mag forex trading. So pang lifetime kasi na business to eh. Yan, ito si JM. Si JM naman is expert naman yan sa mga Fibonacci pattern. Tsaka isa sa pinag-aaralan niya is yung heavy, yung sa mga market maker natin. Isa rin yan na pwede makapagturo sa inyo. Diba? May mga video tayo ng mga dating ginawa ng mga kapaps natin. Then meron ditong isa, si Tita Analisa. Ayan, ako nagpo-post ako dito yung mga candlestick, kung paano siya ginagamit, yung trading the economic calendar, kung paano ba binabasa yung calendar. Soon ipapaliwanag ko rin yan. Ayan, si JM oh. Ine-explain niya rito kasi yung sa Fibonacci pattern, bat pattern yata yun or Gartley. Okay, yan oh, kita nyo si Floor, isa yan sa trader din natin. Yan, para makita nyo yung iba. Medyo mabagal lang yung internet ko. Yan o, diba? Mag-tutorial tayo dito. Papaliwanag natin kung paano ba nangyari yung yung nangyari sa chart today kung hindi maintindihan. Hindi ko makita yung kay Ate Ana. Yan. Basta ito lang yung ano natin. Dito lang tayo magtutulungan. Open ang lahat dito. Ngayon, kung merong mga nakapanood ng mga expert nitong video ko, kung meron akong mali, paki-correct na lang kasi hindi naman ako ganun kagaling. Okay? Para matulungan din natin yung iba ng tama. Okay guys? So last, tulad nung kanina, bago tayo matapos, pag isi-save nyo pala to, punta ka lang ulit dito sa template, save. Tapos gawa ka ulit ng pangalan, customize chart, then click save. Okay, so para pag nag-open ka ng bagong pair, so ito siya, right click mo lang din, templates, then customize chart. Ito siya oh, diba, ang bilis, nandun na siya kagad. Kahit sa ang pair, gumagana yan. Basta lagi mo lang siyang i-upload. Okay? So, ito, palabasin natin yung isa, yung as price. Punta ka sa right click, properties. Okay? So, ito na yun, common. So, ito yung tatlo, nakalabas na. So may ground niya para ma-double check natin kung tama lahat, no? Close ko lang to, marami kasi nag-PPM sa akin eh. Yun, light grid, as price. Yan, 15 minutes. Yan, kaya kanina hindi nyo makita kasi maliit lang yung kanyang spread. Kaya para siya naging one line. Pero pag nasa maliit ka na time frame, kita mo dalawa yan. Diba? So, pag pupunta ka sa iba, ito. Ayan. Yung mga na-open mo dati, nandito lang sa baba nakasave yan. Okay? So, mga paps, maraming salamat sa pakikinig. Medyo magulo ako magpaliwanag, pero sana naintindihan nyo kasi hindi naman ako ganun kay expert. Okay? So, okay. Bye-bye mga paps.